sa buhangin at tinapik ito ng malakas. Nagtap siya hanggang sa makalikha siya ng 12-dosenang magkatulad na hugis ng pala sa buhangin. Sumunod, dahan-dahan niyang ibinuhos ang mortar ng semento. Matapos punan ang bawat hulma ng semento na mortar. Habang naghihintay na tumigas ang semento, gumuhit siya ng bilog sa lupa. At nagsimula siyang maglagay ng mga pulang brick sa mga linya. Napansin mo ba na ang lahat ng pulang brick ay nakatayo ng tuwid? Sa tuwing maglalagay siya ng ladrilyo, gumamit siya ng tool para itap at ayusin ito sa pagiging perpekto. Sa wakas, nag-iwan na lang siya ng puwang para lagyan ng drain pipe. Pagkatapos ay binisikan niya ng tubig ang pulang ladrilyo. Sumunod, nagsimula siyang gumamit ng mortar ng semento upang i-plaster ang mga panloob na dingding. Pang-itaas man o sa gilid ay pinalitan niyang mabuti. Sa paggawa nito, ang pangkalahatang hitsura ay magiging mas kasiya siya sa mata. Sa labas ng dingding, gumamit siya ng kalahating pulang ladrilyo upang lumikha ng hugis. Pagkatapos, inilabas niya ang lahat ng mga hulma ng semento na hugis pala, nilinis ang mga ito, at gumamit ng brush upang alisin ang lahat ng buhangin sa ibabaw. Matapos tapusin ang lahat ng mga hulma, nilagyan niya ng itinayo niyang patayo muli ang mga pala at inayos ang mga ito sa isang maayos na bilog sa labas ng pulang brick wall. Aaminin ko mukhang kakaiba. Pagkatapos, sa gitna ng frame, gumamit siya ng mga pulang ladrilyo at semento upang bumuo ng isang pabilog na base. Hindi ko alam kung naabot mo na ba ito, may nakakaalam ba sa ginagawa ng lalaking ito? Kung alam mo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Tingnan kung tama ang nahulaan mo. Sa ilalim ng pangunahing frame, nagbuhos din siya ng mortar ng semento. Pagkatapos ay gumamit ng ruler at trowel upang pakinisin ang ibabaw. Sa paghihintay na matuyo ang mortar ng semento, nilagyan niya ng lupa ang bilog na butas sa gitna. Pagkatapos ay nagplaster siya ng isang layer ng cement mortar sa ibabaw. Sa paligid ng mga ito ay naglagay siya ng mga hulma ng semento na hugis pala, gamit ang mga puno ng saging bilang mga suporta. Sa wakas, hinubog niya ang bulaklak. Matapos i-level ang ibabaw, nilagyan niya ng layer ng cement mortar ang loob. Pagkatapos sa mga intersection, naglagay siya ng isa pang singsing ng amag ng semento. Katulad nito, ginamit din niya ang mga puno ng saging bilang suporta. Sa mga dugtungan, nilagyan niya ng semento na mortar upang matiyak na ligtas ang mga dugtungan. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghihintay, binuwag niya ang kinatatayuan at nagsimulang magpinta ng mga hulma ng pala. Una, pininturahan niya ang buong hulma ng pala gamit ang isang Amerikana ng orange na pintura. Pagkatapos, sa mga panlabas na singsing, nagdagdag siya ng kaunting dilaw. Pagkatapos niyang magpinta, nilagyan niya ito ng tubig. Sa paligid ng tangke ng isda, nagtanim siya ng mga halamang ornamental para palamuti. Sa ibabaw ng tangke ng isda, inilagay niya ang isang palayok ng mga lilang bulaklak. Sa wakas, inilabas niya ang inihandang goldfish. Kaya natapos ang Mukhang maganda, diba? Maselan talaga ang hugis ng bulaklak. Nagtataka ako kung ano ang nararamdaman ng lahat tungkol sa aquarium na ito. Kung i-rate mo ito sa 1-0, ilang puntos ang ibibigay mo? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Araw-araw ay magbabahagi kami ng mas maraming kawili-wiling mga malikha